Kumusta sa inyong lahat? Ako si Bianca Manalo. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang ito. Lumilipad, paglampas ng 50, dapat mong iwasan ang mga airline na ito sa anumang halaga. Bilang isang flight attendant na may 15 taong. Karanasan, marami na akong nasaksihan pagdating sa paglalakbay. Sa himpapawid. At maniwala kayo sa akin, ang pagpili ng tamang airline ay hindi lamang tungkol sa pagiging pihikan. Nagbayad ka ng $200 para sa isang flight na mukhang maayos. 30 minuto pa lang mula nang lumipad at ang iyong mga tuhod ay dumidikit na sa upuan sa harap mo. Ang katabi mo ay patuloy kang sinisiko at iniisip mo, bakit ko ba nabook ito? Ang totoo, hindi yan malas. Yan ay isang pagpipilian. Alam niyo ba ang ilang mga carrier ay namumuhunan sa inyong ginhawa at ang iba naman ay sa pagkasya ng mas maraming upuan. At sa ating edad, ang ginhawa ay hindi isang luho. Ito ay isang pangangailangan. Ngayon ilalahad ko ang siyam na airline. Ipapakita ko sa inyo kung alin ang talagang sulit sa inyong pera at kung alin ang magpapapagsisi sa inyo na nag-book kayo ng flight. At maniwala kayo sa akin, sa huli, ang pinakamahusay, hindi nyo yan inaasahan. Unang bahagi ang mga airline na dapat iwasan. Tingnan nyo, naiintindihan ko. Tinitingnan mo ang pamasahe at nakikita mo ang $180 na tiket kumpara sa $320 na tiket. At ang utak mo ay nagsasabi, bakit ako gagastos ng doble, di ba? Ngunit narito ang natutunan ko. Mula sa pakikipag-usap sa mga manlalakbay na 50, pataas ang pinakamurang flight ay hindi ang pinakamahusay na deal kung gugugulin mo ang 8 oras na gusto mong sabunutan ang iyong sarili. Kaya narito ang talagang tiningnan ko, hindi lang presyo, hindi lang magagarbong marketing claims, kundi ang tunay na mahahalagang bagay para sa atin. Makakarating ka ba talaga? Kakayanin ba ng iyong katawan? Tratuhin ka ba ng mga flight crew bilang isang tao? At ang mga resulta, ang ilang airline ay napakagaling. Ang iba, sabihin na lang natin na gugustuhin mong iwasan sila. Hayaan mong simulan ko sa mga talagang karapat-dapat na manatili sa labas ng iyong booking list. Numero 1, ang unang airline. Kaya nakakita ka ng flight sa halagang €9. €9. Iniisip mo, okay, baliw ito. Ibebo ko na. Pagdating mo sa checkout, bigla itong naging €65. Anong nangyari? Ito ang buong sistema ng airline na ito. At sa totoo lang, iginagalang ko ang pagiging tapat. Hindi nila ito itinatago. Pinapabayaran ka lang nila para sa halos lahat ng bagay. Ang iyong carry-on bagyo ay mula 10 hanggang €25, checked luggage 12 hanggang €25. Ang pagpili ng upuan na hindi nakasiksik sa gitna, isa pang 5 hanggang €5. Ngunit narito ang talagang nakakagulat sa akin, ang kanilang mga upuan ay maliliit. Pinag-uusapan natin ang 28 pulgada ng legroom sa kanilang mas bagong eroplano. Ibig sabihin, ang iyong mga tuhod ay halos dumidikit na sa upuan sa harap mo. Para sa sinumang may problema sa tuhod o sinumang pinapahalagahan ang hindi pag-upo ng nakabaluktot ng 2 oras, mahirap ito. At ang boarding ito ay kaguluhan. Literal kanilang hinihikayat na magmadali. Lahat ay tungkol sa bilis at turnover. Kung mayroon kang anumang issue sa paggalaw, nakaka-stress ito. Narito ang aking pananaw maliban kung naglalakbay ka na may literal na backpack lang at mayroon kang kakayahang umangkop para harapin ang mga pagkaantala. Ang aktwal na matitipid ay nawawala kapag nag-compute ka. Ang €9 na flight ay nagiging 65 hanggang €80 ng mabilis. Maaari kang mag-book ng literal na anumang ibang airline sa parehong presyo at talagang naging komportable. Numero 2, ang pangalawang airline. Ang pangalawang airline ay ang bersyon ng US ng una, maliban na medyo mas masahol pa. At sinasabi ko iyan dahil ang enerhiya sa mga flight ng airline na ito ay tensyonado. Bakit? Dahil lahat
ay galit tungkol sa mga bayarin. Ang iyong bag ay 1 pulgada lang na mas malaki, $35 na bayad. Gusto mo ng upuan na wala sa gitna ng huling row 5 hanggang $25. Maging ang saloobin ng mga flight crew ay tila naiinis sila na nandoon. Ngayon, narito ang nakakagulat, ang aktwal na gastos ay halos hindi manalo sa mga alternatibo. Nakakakita ka ng $79 na flight at iniisip, okay, panalo. Pagkatapos ay idadagdag mo ang mga bagahe pagpili ng upuan, isang check bag sa kabilang dulo. Bigla kang nasa $140 para sa $140. Maaari kang lumipad gamit ang isa pang airline sa parehong ruta para sa eksaktong parehong presyo at talagang nagkaroon ng kaaya-ayang karanasan. Ang bagay na patuloy kong naririnig mula sa mga pasahero ay tungkol sa mga cabin. Minsan malinis, minsan hindi. Para sa isang naglalakbay at gusto ng pangunahing katiyakan sa kalinisang ito, ay kahina-hinala, laktawan ng airline na ito. Alam kong nakakatukso, ngunit gagastusin mo rin ang pera at mas masasama ang pakiramdam mo tungkol dito. Numero 3, ang pangatlong airline. Ang pangatlong airline ay kawili-wili dahil mukha silang mas mura sa ibabaw. Ngunit ang nakita ko ay ang kanilang on-time performance ay ang pinakamahinang link. Narito kung bakit ang airline na ito ay may napakahigpit na turnarounds sa pagitan ng mga flight. Kapag nahuli ang unang flight at nahuhuli nga ang mga flight, walang buffer, kaya nakakansela ang iyong koneksyon o ang flight pagkatapos nito. Ito ay isang domino effect na mas mahusay na nahahawakan ng ibang mga airline. Idagdag pa sa katotohanang ang kanilang mas lumang eroplano ay mas madalas kailangan ng maintenance at mas mataas ang posibilidad na maantala o maribok ka. Ngayon kung flexible ka, at naglalakbay ka lang sa isang mabilis na solo trip na may personal na item, okay lang. Ngunit kung naglalakbay ka upang makita ang pamilya makahabol sa isang kaganapan tulad ng piyesta o kasalan o mayroon kang mahigpit na koneksyon, ang airline na ito ay ang aking nope. Hindi sulit ang panganib para sa $40 na matitipid at sa ating edad ang pag-rebook at paghihintay sa isang airport, nakakapagod yan. Bakit mo gagawin iyon sa iyong sarili? Ikalawang bahagi, mga airline na dapat maging maingat ka. Numero 4, ang ika-4 na airline. Okay, ang ika-4 na airline ay nasa kakaibang kalagitnaan. Binili sila ng bagong may-ari ilang taon na ang nakakaraan at aktibo silang nagpapabuti. Ngunit narito ang problema, sila ay nasa transition pa. Ang ilang flight ay mahusay. Sa ibang flight, iniisip mo, anong ginagawa ko rito? Marami akong naririnig tungkol sa kawalan ng pagkakapare-pareho sa kalinisan. Ang ilang eroplano ay malinis. Ang iba, may mga nag-ulat ng insidente ng ipis, problema sa lavatory, mga bagay na hindi dapat mangyari, lalo na sa mahahabang flight. Ngayon, ang magandang balita, nag-order sila ng halos 400 bagong eroplano, bagong cabin, bagong programa sa pagsasanay. Sa loob ng ilang taon, maaaring maging kahanga-hanga sila. Sa ngayon, ito ay isang sugal. Ang aking payo, kung lumilipad ka gamit ang airline na ito, tiyaking mag-book sa kanilang pinakabagong aircraft. Iwasan ang mas lumang uri. At narito ang ginagawa ko, magdala ng disinfecting wipes. Suriin ang iyong upuan at lavatory sa sandaling sumakay ka. Kung mayroong mukhang kakaibay dokumento ito, gamit ang litrato. Sulit bang subukan ng airline na ito? Siguro, ngunit alamin na, nagtatake ka ng tsansa. Ang kanilang mga pamasahe ay talagang mapagkumpitensya. Ngunit i-verify muna na nasa mas bagong eroplano ka. Numero 5, ang ika-5 airline. Ang ika-5 airline ay tunog magara, di ba? Ang mga uniforme, ang accent, ang prestihiyo. At sa totoo lang, minsan natutupad nila iyon. Ngunit narito ang nakita ko, depende ito sa iyong swerte sa aircraft. Seryoso makakuha ng mas bagong uri ng eroplano
at ikaw ay nasa isang magandang eroplano na may modernong upuan, mas mahusay na hangin, kamangha-manghang lavatory. Makakuha ng mas lumang uri ng eroplano at iniisip mo, mukhang 15 taong gulang na ito. Kaya narito ang aking aktwal na pananaw, ang airline na ito ay sulit kung handa kang mag-research bago mag-book. Suriin ang partikular na aircraft sa iyong flight. Kung mayroon itong mga bagong suite, i-book ito. Kung mas luma ang uri ng upuan, marahil tumingin sa mga alternatibo. Ang Transatlantico Network ay talagang mahusay sa pamamagitan ng London. Ang mga koneksyon ay maayos, ang mga lounge ay solid, ngunit nagbabayad ka para sa kahusayan na iyon. Ang apela ng pamana ay totoo, ngunit may kasamang presyo. Ang short-haul economy mas masikip kaysa dati. Nagpilit silang magkasya ng mas maraming upuan sa paglipas ng mga taon. Kaya oo, ang airline na ito ay maaaring gumana. Pumasok ka lang ng may bukas na mga mata at gumawa ng mabilis na aircraft check sa mga forum o website ng airline. Maniwala ka sa akin, tumatagal ito ng 2 minuto at inililigtas ka mula sa isang masamang sorpresa. Numero 6 ang ika-6 na airline. Narito ang maikling bersyon. Ang ika-6 na airline ay dating malaki. Ngayon, hindi ito lumilipad sa US o Europa dahil sa geopolitics at sanctions. Maliban kung naglalakbay ka, partikular sa Russia o Central Asia. Hindi ito isang opsyon. At kahit noon, mayroong mas mahusay na mga pagpipilian. Binabanggit ko lang ito dahil maaaring may ilan sa inyo na nagsasaliksik at nagtataka, paano naman ang airline na ito? Kaya laktawan nito. Gamitin ang Turkish Airlines o Aristana sa halip para sa mga ruta ng Central Asia. Problema ay nalutas. Numero 7, ang ika-7 airline. Ang ika-7 airline ay nakakalito dahil hindi ito masama, hindi lang ito predictable. Sa papel, mayroon silang 76% on-time rate. Ngunit narito ang hindi sinasabi sa iyo. Ng numerong iyon, nag-iiba ito ng husto, depende sa kung aling hub ka kumokonekta. Ang dala sa isang bangungot minsan, mas mahusay ang Charlotte. Ayos lang ang Miami. Solid ang Phoenix. Ang dahilan ay napakakomplikado ng kanilang network. Kapag tumama ang masamang panahon, sa isang hub nagkakaroon ito ng ripple effect sa lahat. Hindi tulad ng ilang kakumpetensya, hindi sila nakakabawi ng mabilis. Ang serbisyo ay depende rin sa kung ano ang iyong nililipad at kung anong crew ang nakuha mo. Ang mga premium cabin ay karaniwang maayos. Ang basic economy minsan maganda, minsan hindi. Ito ay transactional. Hindi masama, hindi lang mainit. Kaya narito ang aking rekomendasyon. Kung ang airline na ito ang iyong tanging opsyon o mayroon kang mga milya na susunugin, okay lang. Ngunit kung pumipili ka sa pagitan ng airline na ito at Delta o United sa parehong ruta, mas consistent ang Delta, nagpapabuti ang United, pipiliin ko ang isa sa kanila. Masama ba ang airline na ito? Hindi. Ito ba ang pipiliin ko kung mayroon akong mga alternatibo? Hindi rin. Ikatlong bahagi mga airline na talagang naghahatid. Numero 8 ang ika-8 airline. Okay, ang ika-8 airline ay nagkaroon ng ilang mahihirap na taon. Ngunit narito ang nangyari kamakailan, talagang bumuti sila. Hindi perpekto, ngunit mas mahusay. Mayroon silang halos 0.7 hanggang 0.9% cancellation rate na solid. Ang kanilang 787 sa mahabang flight ay talagang maganda. Mas tahimik ang mga ito, mas mahusay ang hangin, mas malaki ang mga bintana at ang kanilang Polaris Business Class. Kung makakaya mo ang premium economy o mag-upgrade, talagang mahusay ito. Ngunit narito ang bitag, komplikado ang kanilang mga panuntunan sa pag-access sa lounge, iba't ibang uri ng ticket, iba't ibang panuntunan, iba't ibang carrier. Bago ang iyong flight, suriin ang app ng airline na ito. Seryoso, kung hindi makakarating ka sa lounge at tatanggihan. Gayun din nagkakahalaga ng pera ang pagpili ng upuan sa basic economy.
Mag-budget ng 15 hanggang 25 dolyar kung gusto mo ng aktwal na upuan na may legroom. Ang aking pananaw, sulit isaalang-alang ang airline na ito para sa mahabang flight o business class. Para sa maiikling flight sa basic economy, wala kang makukuhang espesyal. Mabilis na tip kung lumilipad ka gamit ang airline na ito, target ang mga flight sa pamamagitan ng Denver. Ang hub na iyon ay talagang maayos ang takbo. Para silang inilagay ang kanilang pinakamahusay na tao doon. Numero 9. Ang ikasiyam na airline ay ang airline ng Australia. At sa totoo lang, karamihan sa mga tagahilagang Amerika ay hindi man lang iniisip na i-book ito. Malaking pagkakamali iyan. Narito ang aking nakita ang airline na ito ay maaasahan. Napaka-aasahan. Ang kanilang mga crew ay profesional at sinanay upang maunawaan na ang mga matatandang pasahero ay maaaring mangailangan ng kaunting dagdag na kagandahang loob. Ito ay totoo. Ang network ay solid. Ang Sydney at Melbourne ay mahusay na hub patungo sa Amerika. Kung nagpaplano ka ng isang biyahe sa Australia o patungo sa Asia sa pamamagitan ng mga koneksyon sa Australia, pinapadali ito ng airline na ito. Sila ba ang pinakamura? Hindi. Sila ba ay mid-tier pricing? Oo. Sulit ba ang dagdag na pera? Talagang naniniwala ako na oo. Ang karanasan ay maayos. Gumagana ang mga koneksyon. Iginagalang nila ang iyong oras. Mas mahalaga iyan kaysa sa pagtitipid ng 50 dolyar. Kaya kung nagpaplano ka ng biyahe na iyon sa Australia o kumokonekta sa pamamagitan ng Sydney patungong Asia, ang airline na ito ay dapat nasa iyong radar. Mapapansin mo ang pagkakaiba. Numero 10 ang ikapung airline. Narito ang tungkol sa ikapung airline. Nagkaroon sila ng ilang issue sa paggawa noong Mayo 2026 tulad ng mga welga at kaguluhan. Ngunit normal lang iyan para sa mga European carrier na nakikipag-ugnayan sa negosasyon sa paggawa. Ang interes ko ay kung ano ang ginagawa nilang tama. At iyon ay ang mga hub. Ang Frankfurt at Munich ay parang Swiss watches. Lahat ay gumagalaw. Mabilis ang mga koneksyon, malinaw ang mga karatula. Para sa isang taong hindi mahilig mag-navigate sa malalaking internasyonal na paliparan, mahalaga iyan. Ang kanilang mas bagong eroplano ay nakakakuha ng mga cabin upgrade, mas maraming privacy, mas mahusay na upuan. Kapag bago ang mga ito, talagang maganda sila. Ang downside, mayroon pa ring mas lumang eroplano sa kanilang fleet at ang pagkain ay nag-iiba ayon sa flight. Ngunit sa pangkalahatan, kung lumilipad ka ng transatlantic at kumokonekta sa pamamagitan ng Europa ang airline na ito, ay may katuturan. Narito ang aking galaw kung pupunta ka sa Europa, tingnan ang airline na ito. Kung lumilipad ka mula sa Midwest, tingnan kung maaari kang kumonekta sa pamamagitan ng Frankfurt sa halip na London o Paris. Mas mabilis kang makakagalaw. Numero 11. Ang 11 airline ang aking pinili para sa domestic na paglalakbay sa US kung lumilipad sila sa iyong ruta. Narito kung bakit legroom. Ang standard pitch sa airline na ito ay 32 hanggang 34 na pulgada. Karamihan sa mga airline ay 31 hanggang 32. Hindi ito tunog ganoong kalaki, ngunit pagkatapos ng 3 oras, napapansin mo na hindi nakasiksik ang iyong mga tuhod. Maaari ka talagang huminga. Lahat ay may mga seat back screen. Gumagana ang Wi-Fi. Libre ang mga merienda. Hindi ito tunog revolusyonaryo, ngunit kapag inihambing mo ito sa mga budget airline, ito ay parang ibang planeta. Ang catch, hindi libre ang pagpili ng upuan. Magbabayad ka ng 5 hanggang 25 dolyar, depende sa kung kailan ka mag-budget para dito o mag-book ng maaga kapag mura pa. Mga limitasyon sa ruta. Ang airline na ito ay pangunahin sa East Coast, Florida, Caribbean at West Coast
Kung nasa Midwest ka, maaaring wala ka man lang option, ngunit kung lumilipad ang airline na ito sa iyong ruta, ito ay isang matatag na pagpipilian. Madarama mo ang pagkakaiba sa ginhawa. Numero 12. Ang 12 airline ang kawili-wiling isa dahil nakaupo ito sa pagitan ng Emirates at Qatar Airways. Mas mura ito kaysa sa dalawa, ngunit mas masama ba ito? Hindi naman. Narito ang kanilang anggulo, mas bagong fleet, mas mahusay na presyo, parehong kalidad ng serbisyo ng walang premium na presyo. Tiningnan ko ang edad ng kanilang fleet at talagang bata ito. Mababang cabin pressure sa 787s, mas mahusay na humidity, mas tahimik. Mas madali ang mahabang flight sa iyong katawan. Ang serbisyo ay profesional at consistent. Walang pinutol na sulok. Ang Abu Dhabi hub ay moderno at madaling i-navigate. Ang mga trade-off, mas maliit na network kaysa sa Emirates, kaya hindi sa lahat ng dako. At mahigpit ang kanilang carry-on policy. Walang hiwalay na personal item, isang bag lang. Maliit na issue ngunit mahalagang malaman. Ang aking rekomendasyon, i-target ang mahabang flight sa kanilang 787 o A350. Magplano ng makatwirang oras ng koneksyon sa pamamagitan ng Abu Dhabi. Mag-budget para sa pagpili ng upuan at Wi-Fi, 15 hanggang $30 mula sa simula. Kung naglalakbay ka sa Asia o Europa at gusto mo ng premium na pakiramdam, nang walang premium na presyo ang airline na ito ang sagot, numero 13. Ang 13 airline, okay dito nagiging maganda. Ang 13 airline ay ginagawa na ang serbisyo na ito sa loob ng mga dekada at sila pa rin ang pinakamahusay. Narito ang ibig kong sabihin mula sa sandaling mag-check-in ka hanggang sa paglapag mo may nag-iisip kung okay ka. Hindi sa pekeng paraan kundi sa paraan na napansin kong may inaabot ka at dinadala ko na ang kanilang mga lounge sa Hong Kong. Ang pier at ang wing ay talagang mga destinasyon made to order, noodle bar, komportableng upuan. Tunay na pag-aalaga. Kung kumokonekta ka sa pamamagitan ng Hong Kong, gumugol ka ng 1 oras doon, sulit. Ang pagkain ay talagang masarap. Nakikipagtulungan sila sa mga internasyonal na chef. Hindi ito pagkain sa eroplano. Ito ay tunay na pagkain na masarap. Ang mga cabin ay moderno. Ang mga crew ay sinanay sa isang pamantayan na mas mataas lang. Nararamdaman mong iginagalang ka kapag naglalakbay ka gamit ang airline na ito. Ngayon ang presyo mid-tier. Hindi mura, hindi nakakabaliw na mahal. Para sa kung ano ang makukuha mo, talagang sulit ito. Kung lumilipad ka sa North America patungong Asia sa unang pagkakataon o patungo sa Hong Kong, ang airline na ito ang magpaparamdam sa iyo na ang paglalakbay ay hindi lang isang gawain. Talagang masarap. Numero 14. Ang 14 na airline ay nakakabaliw na underrated. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang nag-iisip na i-book ito maliban kung pupunta sila sa Tokyo. Malaking pagkakamali iyan. Narito kung bakit lahat ng aspeto ng karanasan ay pinag-isipan. Ang mga upuan ay talagang komportable. Mas mahusay na padding headrest na talagang sumusuporta sa iyong leeg. Maliliit na bagay tulad ng cup holders at AC outlets. Hindi aksidente ang mga ito. Sinadya ang mga ito. Ang serbisyo ay consistent. Bawat flight ay nakakaramdam ng parehong antas ng pag-aalaga. Walang variation. At ang mga lavatory patuloy na nililinis ang mga ito. Hindi ito isang nakakadiring banyo sa airport sa 35,000 talampakan. Pinapanatili ito. Gumagana talaga ang Wi-Fi. Ang entertainment system ay may parehong internasyonal na nilalaman at Japanese show. Maganda ito. Ang boarding ay organisado at sa paanuman mabilis kahit sa mga punong-punong flight. Ito ay parang panonood ng isang mahusay na choreographed dance
Ngayon ang mga ruta ay pangunahin sa West Coast, patungong Asia, San Francisco, LA, patungong Tokyo, mga koneksyon sa Southeast Asia. Kung iyan ang iyong landas, ang airline na ito ay dapat nasa iyong listahan. Sa totoo lang, ang airline na ito ay isa sa mga airline na nagpapababa ng hirap sa paglipad. Ang karanasan ay kapansin-pansing mas mahusay kaysa sa nakasanayan mo kung pangunahin kang lumilipad gamit ang mga US carrier. Numero 15. Ang 15 airline. Okay, ang 15 airline ang pinag-uusapan ng mga tao. Ang A380s na may shower spas, ang magagarbong lounge, ang mga celebrity cabin. At narito ang totoo, hindi lang ito marketing. Talagang naghahatid sila. Kahit sa economy, mas malawak ang mga upuan. Ang entertainment system ay malaki at tumutugon. Ang serbisyo ay nararamdaman na sadyang ginawa. Hindi lang sila naghahain sa iyo. Sila ay mapagpatuloy. Ang business class sa A380 ay talagang hindi ka panipaniwala, mga pribadong suite, live flat beds, on-demand dining. Ito ay labi sa pinakamagandang paraan at ang network ay mahusay. Dumaan sila sa New York, Boston, LA na may mga non-stop at koneksyon sa pamamagitan ng Dubai. Ang tunay na tanong ay handa ka bang magbayad para sa karanasan dahil oo, mas mahal ito. Karaniwan ay 300 hanggang 600 dolyar na mas mahal kaysa sa mga budget alternative. Ngunit narito kung paano ko ito iniisip kung gumagawa ka ng isang espesyal na biyahe, isang milestone, isang pagdiriwang. Ang airline na ito ay nagpaparamdam na ito ay isang malaking deal. Hindi ka lang naglalakbay, ikaw ay naglalakbay. Ito ay isang pagpipilian. Ngunit kung kaya mo, subukan mo minsan. Numero 16. Ang 16 na airline. Kung ang 13 airline ay mahusay, ang 16 na airline ang pinapangarap na maging ng mga airline. Seryoso ako. Ang mga ito ay niraranggong pinakamahusay na airline sa mundo sa loob ng maraming taon. At hindi ito malas. Ito ay consistent. Ang serbisyo ay invisible. Parang ang crew ay lumilitaw sa tamang oras kapag may kailangan ka, nawawala kapag wala. Nakakatakot kung gaano sila kagaling dito. Ang first class ay isang pribadong suite, double bed level of comfort, shower on board, limitadong ruta, fine dining. Talagang kakaiba ito. Maging ang economy ay nararamdaman na mas mahusay kaysa sa economy sa ibang mga airline, mas maraming legroom, mas mahusay na pamantayan ng serbisyo. Ang kanilang mga crew ay sinanay upang umasa, hindi mag-react, umantala. Binabago nito ang karanasan. Ang Singapore Hub ay ang pinakamahusay na pinapatakbong paliparan sa mundo. Ang mga koneksyon ay gumagalaw ng tulad ng orasan. Narito ang aking matapat na pananaw kung mayroon kang budget at gusto mong malaman kung ano ang nararamdaman ng premium na paglalakbay ang airline na ito. Ang sagot, ito ang gintong pamantayan sa isang dahilan. Ang mga ruta ng North America ay pupunta sa San Francisco, LA, New York na may mga koneksyon patungo sa Asia, Australia. Kung iyan ang iyong landas, gawin mo. Maintindihan mo kung bakit patuloy silang pinipili ng mga tao. Kaya narito ang ating natakpan kung paano pumili ng isang airline kapag talagang pinapahalagahan mo ang iyong ginhawa at ang iyong karanasan. Ngunit narito ang hindi pinag-uusapan ng sinuman. Ano ang aktwal mong gagawin kapag nag-book ka na? Dahil narito ang totoo, kahit sa magagaling na airline, karamihan sa mga manlalakbay na 50 pataas ay nawawalan ng daan-daang dolyar nang hindi nila namamalayan. Mga pila sa TSA Airport Lounge, pagpili ng upuan, baggage fees, mayroong buong laro sa matalinong paglipad na hindi natututunan ng karamihan sa mga tao at hindi ito komplikado. Talagang medyo diretso ito kapag alam mo na ang mga galaw. Ilalahad ko ang lahat sa susunod na video kung paano mag-navigate sa mga airport, iwasan ang mga bayarin, makakuha ng access sa lounge, lahat ng yon. Siguraduhin panoorin ito bago ang iyong susunod na biyahe.
Sasabihin mo sa iyong sarili na sana nalaman mo ito ng mas maaga. Kaya iyan ang listahan. Aling airline ang aktual mong liliparin sa Mayo 2026? At mas mahalaga, nakalipad ka na ba sa isa sa mga ito at nagkaroon ng ibang-ibang karanasan kaysa sa inilarawan ko? I-drop ito sa mga komento. Seryoso, binabasa ko silang lahat at ang iyong aktwal na karanasan ay maaaring magligtas ng ibang tao mula sa isang masamang booking. Maraming salamat sa panonood. Abangan niyo ako sa susunod na video. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na Lipad Kasama Senior para sa mas marami pang travel tips at insights.